tayo in reverence to God's Word, and we will be reading Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Tayo po'y tumatayo bilang paggalang sa salita ng Diyos dahil ang Biblia ay hindi naglalaman ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen? Let's all read together. 1, 2, 3. So walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Marinig namin ang dapat naming marinig at makita namin ang dapat naming makita. We come here in this place not only to enjoy your presence but to change. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Ayan. Alam niyo po, sa kotse, meron pong tinatawag na wheel misalignment. Tama po ba? Wheel misalignment. Pag sinabi pong wheel misalignment, ibig sabihin po, yung manibela mo hindi aligned. Tama po ba? So, no matter kung saan ka direksyon pumunta, kakanan ka, yung gulong mo parang kumakaliwa. Tama po ba? No? So, minsan sa Christian life, ganoon eh. Diba? Gusto mong tumungo sa isang direksyon, pero kahit anong gawin mo, ang hirap. Tama po ba? Ganun po ang itsura kapag minsan ang ating pong Christian life ay misaligned. Kaya pag-uusapan po natin this afternoon is aligned. Pwede bang tignan mo yung katabi mo? Tapos ganun ka, oh, align. Ayan. Align as many people as you can. Ayan, align. Di ba? Grabe. Bakit? Because, di ba, maganda, masarap, di ba, masaya ang buhay Kristiyanong aligned. Amen? Diba? Aligned saan? Sa kalooban po ng Panginoon. Pag sinabi pong aligned, alam niyo po ba, ibig sabihin yung direction mo, tama ang tinatahak mo. Diba? Sometimes kasi at loss tayo eh. Bakit ba ako nandito? Why on earth am I here? Diba? At alam niyo po, yung binasa po nating passage sa Colossians, si Pablo po may problema. Bakit? Ang problema po kasi nung time nila, sa book of Colossians, yung binasa po nating passage, yung mga taga-Colosas, dumalagana po yung mga maling katuruan, no? So hindi lang po ngayon ang merong mga ganyang problema. Noon pa lang meron na po mga ganyang problema. Nariyan na hindi sapat si Jesus lang, dapat may gawa. Sounds familiar? Tama ba? Hindi sapat si Jesus, dapat you should be doing this, you should be doing that in order for you to be secured in life, to be saved. Pero si Pablo, ang sabi ni Pablo, Christ is supreme, Christ is enough, Jesus is Lord. Amen po ba mga kapatid? No? At sa panahon natin ngayon, same. Di ba? Ang dami, naglagana po yung mga katuruan, alam mo yun, pasarap na walang kabanalan, success na walang alignment sa Panginoon, ganyan-ganyan po, ang dami pong philosophies, no? Sa mundo po natin ngayon na parang nagiging normalize, yung tama nagiging mali, yung mali nagiging tama. Hello mga kapatid, no? At sa panahon ngayon, mas kailangan po natin ang alignment. Can we say the word again? Aligned. Okay. So, paano ba maging aligned? How can we live truly aligned to Christ, 'di ba, in a world that constantly pulls us away? Yung mga bagay na nagpapalayo po sa atin. Number 1, we should start right. Start right. Magsimula po tayo ng tama. Paano ba tayo makakapagsimula ng tama sa lakad Kristiyano po natin? Balikan po natin yung verse na binasa po natin. Colossians chapter 2, verse 6. Ang sabi doon, as you received Christ, Jesus the Lord, so walk with Him. So, that's true alignment. Doon nagsisimula ang tamang alignment. Kapag ang Panginoong Hesus po ay ating Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng salitang Panginoon? Lagi nating naririgin Lord, Panginoon. Diba? Pag tinanong mo, diba, ano ibig sabihin ng salitang Lord? Tatagalugin lang niya, Panginoon. Diba? Pero ano po ba ibig sabihin niyan? Yung salita pong Panginoon, nagmula po yan sa wikang Greek na kurios. Okay? Ang ibig sabihin po ng kurios, master, hari, diba? Boss, o anything that is may authority. Ibig sabihin, yun po ang ibig sabihin ng Lord, na susunod, boss, yung may kapangyarihan under you. Malinaw po ba mga kapatid? So nung panahon po nila Pablo sa church ng Colossae, sinasabi ni Pablo, hindi ito parang polite statement. Ang sinasabi po ni Pablo, hindi.
Jesus is Lord, hindi si Caesar. Kasi nung time po ni Pablo, under sila ng Roman Empire. So sinasabi po ni Pablo, ang Diyos namin, ang Lord namin, hindi si Caesar, hindi ang world, hindi ang aming sarili, si Jesus ang Lord. Amen? No? How many of you here si Jesus ang Lord ng buhay? Pero parang ating masasabi na si Jesus talaga ang Panginoon ng ating buhay. Why make Jesus the Lord of our lives? Kasi po, no, karamihan po sa atin, ang gusto natin na picture ng pagiging Panginoon ng ating Diyos, Panginoon na nagliligtas ng ating kasalanan, pero hindi Panginoon na nagdidikta ng ating buhay. Hello? Tahimik mo, ang tama topic natin ah. Tama ba? Di ba? Gusto natin yung Jesus na nagliligtas ng ating kasalanan, pero pagdating na sa pangangailangan ng ating buhay, kung paano natin ipapamuhay yung ating buhay, ayaw na natin. Hello? Pero malinaw ang Bible. Luke chapter 6 verse 46. Luke chapter 6 verse 46. Anong sabi? Pakibasa natin ng malakas. 1, 2, 3. Why do you call me Lord, Lord? Yun. Ba't mo ako tinatawag pa na Panginoon, Panginoon eh? Eh yung mga sinasabi ko sa'yo, hindi mo naman ginagawa. Huwag mo tignan yung katabi mo. Hello? Hello? Gusto natin yan eh. Di ba? Pero ito ang nangyayari kay Jesus. Si Jesus, minsan, nagiging consultant na lang. Hindi na commander. Hello? Pero alam niyo po, hindi po pwedeng hatiin si Jesus. Hindi pwede po na si Jesus ay savior mo lang, pero hindi mo siya Lord. Amen? It's either Jesus is your Lord or not at all. Let me repeat that. It's either Jesus is Lord or not at all. Hello mga kapatid. Maybe this is your first time na umattend sa church, no? Hala, yung pala yun, di ba? So all this time, hindi ko Lord si Jesus? Maybe. O matagal ka nang umaattend dito, pero alam mo na sa buhay mo, hindi si Jesus ang naghahari sa buhay mo. Well, maybe the Lord is telling us or speaking to us right now, anak, hindi yan ang kalooban ko sa buhay mo. You are misaligned. You are misinformed. Bakit? Ang pagiging Kristiyano po, hindi yan pang relihiyon. Hello? Hindi yan yung nagpalit ka lang ng relihiyon sa papel. Ito ay pagtatama ng ating relasyon sa Diyos. Ito ay pagtutuwid, pagre-realign ng ating koneksyon sa Diyos. Paano ba natin gagawing Lord ng buhay natin si Jesus? At bakit? Bakit? Unahin muna natin yung bakit. Ang tao po ay nagkasala. Sino po dito, no, ang nagkakasala? Yes, lahat po tayo, kahit ako. Yung hindi nagtaas ng kamay, sa kabanal-banalan ako, no? Pero lahat po ng tao ay makasalanan. Paano nagsimula yan? Nung si Adan at si Eva ay nilikha ng Panginoon, no? Merong isang ahas, di ba? Genesis chapter 3 na dumating at dineceive si Eve. Totoo ba na sinabi ng Diyos mo na pag kinain mo itong prutas na galing sa tree of the knowledge of good and evil, di ba? Mamamatay ka? Hindi, tikman mo. Nung tinikman ni Eve, namatay ba si Eve? Hindi. Si Eve, dinamay pa si Adam. No? Tumikim din. Di ba? Parang awan niyo na, huwag niyo pong sisihin sa mansanas. Dahil hindi po nabanggit sa Biblia kung anong klaseng prutas yon. Basta hindi po mansanas. Amen? Dahil hindi rin orange. No? Hindi rin po orange. Parang awan niyo na. Well, anyway, no? Genesis chapter 3, verse 9, hinanap ng Diyos si Adan. Adan, nasaan kayo? Bakit? Hindi sila namatay physically, pero may naputol. Naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos. Bakit? Because of disobedience. Pakisabi nga na malakas, disobedience. No? Sa pagsuway sa Diyos. And yet, ang sinasabi ng mundong to, ba't nagkakandaloko-loko yung buhay ko? Bakit? May cancer. Tapos, di ba, because of the social media, tatanungin natin, no? Why good things or why bad things happen to good people? Legitimate naman yung question, tama? But what people don't understand, hindi natin dapat sisihin ang Diyos. Hindi natin dapat isisi sa Kanya kung bakit may kaguluhan nangyayari sa mundo. Bakit may gera, bakit may sakit, bakit may kamatayan. Ang kaguluhan, ang kamatayan, ang sakit, pumasok po yan nang simula na ang tao ay sumuway sa Diyos. Amen? No?
Kaya ang solusyon ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos namatay sa krus at muli siyang mabuhay. At nung siya'y nabuhay, anong sabi ng Biblia? John chapter 3 verse 16. Anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan ang plano ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Ba't hinayaan ng Diyos na mayroong ahas? Saan ka nakakita ng pagmamahal na pilit? Hello? Hindi namimilit ang Diyos. Even now, habang nakikinig ka ngayon, hindi namimilit ang Diyos. Gustong ipabatid ng Panginoon po sa atin na mahal po niya tayong lahat. Pero hindi namimilit ang Diyos. Pero kung gusto mong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, gawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Paano mo gagawing Panginoon ng buhay mo si Jesus? No? Talikuran mo ang kasalanan. Repent. Amen? Pag sinabing repent, kung ito ang kasalanan, haharap ka dito. Kung ito si Jesus, lalakad ka papunta kay Jesus. Amen? Yun ang repentance. Bakit ang kasalanan ang dahilan kung bakit magulo ang buhay natin? Bakit magulo ang buhay ko? Bakit magulo ang buhay mo? Amen? So si Jesus ang solusyon. Ang kailangan natin gawing hari ng buhay natin si Jesus. Amen? Romans chapter 10, verse 9. Anong sabi po ni Pablo? Romans chapter 10, verse 9. Andiyan niya. Okay? Romans chapter 10, verse 10. Kung ipapahayag mo ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon, ikay maliligtas. Amen? Hello mga kapatid. No? Kasi kung hindi mo masabi na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, kaya hindi mo maisapamuhay. Masabi mo pa kaya? Amen, mga kapatid. No? Now, kaya mahalaga to. Ito ang pinag-uusapan natin. Pakisabi nga na malakas, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Kasi kung gusto nating mag-align po yung buhay natin sa Panginoon, ito ang una nating dapat gawin. Ang Panginoon ang dapat na hari ng buhay natin. Si Jesus dapat ang Panginoon ng buhay natin. Kasi ito po ang pundasyon. Kamakailan lang po, no, bumagyo. At hindi lang bumagyo, lumindol. Tama? Sa Cebu, sa Davao, no? Pwede pakita natin mga picture, kapatid, no? Na-expose yung mga, ano ba tawag dito? Mga substandard, no? Na projects ng ating gobyerno. One time nga po, no, mayroong isang barangay hall sa Cebu. Nung gumuho po yung isang barangay hall sa Cebu, ay kaya pala. Kasi ang ninipis nung ginamit na simento. Tapos nung inspection, ang babaw daw nung pundasyon. Pag sinabing pundasyon, yung lalim ng hukay, kaya tatayo ang isang istruktura. Malinaw po ba tayo doon? Okay, no? So, bakit ko sinasabi to? Kasi ang tamang pundasyon po ng buhay natin si Jesus. Amen? No? Sabi po ng Bible, no, 1 Corinthians 3:11. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Kasi po, pag hindi po si Jesus ang pundasyon ng buhay mo, pag dumaan ng bagyo ng buhay, kapag dumaan ang lindol ng buhay, madali kang matibag. Hello? Diba? Pag iba ang pundasyon ng buhay mo, halimbawa, Christian ka. Diba? Ay, sa Grace Testament ako nag-church. Sa GTC ako nag-church. Ang pastor dyan, si Pastor Rafi. Sa mga matatagala dito, National 12, si Pastor Rafi. Pag gano'n ang pundasyon mo, paano pag nawala na si Pastor Rafi? Paano pag sa ibang direksyon na tayo tinawag ng Panginoon, hindi na tayo nag-G12? Hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-G12, ha? Diba? Hello? Paano pag ang pundasyon mo, yung negosyo mo? Yung identity mo, yung negosyo mo? Paano pag nalugi yan? Hello? Paano pala kung ang pundasyon ng Christian life mo, yung grades mo? Hello? Tama po ba? Paano pag nataon ka sa professor na power trip? Binagsak ka. Paano ang pundasyon mo? Hello, mga kapatid. We cannot make the systems of this world to be our foundation. Only Jesus Christ is our firm foundation. Amen po ba, mga kapatid? Kung gusto nating umayos ang buhay natin, kung gusto nating mag-align ang buhay natin, si Jesus ang dapat na Panginoon ng buhay mo. That's how you start your Christian life right.
Amen? Mga kapatid, pwede bang paano mo yung katabi mo ulit? Align. Baka misaligned. Tama po ba? No? Proverbs 14:12. Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Ganyan ang buhay kapag hindi si Kristo ang Panginoon. 'Di ba? Minsan, mas gusto natin mukhang tama, mukhang masaya, no? Pero sa dulo, bitag pala. Bakit mali ang pundasyon? Amen? Mali ang pundasyon. 'Di ba? Kaya if this is your first time po in Grace Testament Church, if this is your first time na umattend sa mga ganitong gawain, tama ba? This is your opportunity. Hindi po galit ang Panginoon sa iyo. In fact, mahal ka ng Panginoon, kaya kanya pinapaalalahanan ngayon. No? Kailangan mong gawin siyang Panginoon ng buhay mo. Gawin mo siyang boss ng buhay mo. Hindi mo pwedeng ipilit pag ayaw niya. Hello? Hindi ka pwedeng maging Kristiyano sa terms mo. Narinig na ba natin itong mga linyang to? Hindi ko naman kinakalimutan si Lord. Kahit hindi ako mag-church, okay lang. God is everywhere naman eh. Hello? Tama naman, God is everywhere. Pero minsan kasi tayo, para tayong buffet eh. Si Lord ginagawa nating buffet, restaurant. Kung ano lang yung gusto natin, yun lang kukunin mo. Pero pag may, parang hindi mo gusto, hindi mo trip, bibitawan mo. Hindi po ganoon. Pag ganyan po ang ating attitude, ganyan po yung puso natin, ibig sabihin po yung buhay natin hindi pa aligned kay Jesus. Maliwanag po ba tayo doon? Pakisabi nga ng malakas, start right. No? Make Jesus the Lord of your life. Number two, how can we make our lives aligned kay Jesus? Number one, start right, di ba? Make Jesus the Lord of your life. Number two, stay strong. Stay strong. Bakit? Ang pagiging Christian po, hindi yan one-time decision. Diba? Sabi ko kanina, paano natin gagawin Panginoon ng buhay natin si Jesus? If you confess with your mouth that Jesus is Lord. Lord, diba? I repent of my sins. Nagdedesisyon ako, you are the Lord of my life. Yun na yun? Hindi po. Bakit? No? Kasi po, ang kailangan po nating lumalim. Amen? Anong sabi po ni Pablo doon sa binasa nating verse? Balikan po natin. Colossians chapter 2 verse 6. So walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. So alignment is not just about kung paano ka nagsimula, kundi paano ka nagpatuloy. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na ginawa mo Panginoon si Jesus today, tapos bukas ayaw mo na. Hindi po insurance si Lord. Hello? Hindi po insurance si Lord. Tama po ba? Christian life is a walk, not a one-time event. Ngayon, paano po ba natin mapagpapatuloy yung ating relasyon sa Panginoon? Tama po ba? Number one, sa pamamagitan po ng pagbababad o pagpapalalim sa kanyang salita. Through the Word. Amen? Through the Word. Paano through the Word? Through the Word of God. Kumusta ang oras mo pagdating po sa salita ng Panginoon? Amen? No? Nagbababad po ba tayo sa salita ng Diyos? May panahon po ba tayo sa salita ng Diyos? Kasi apart from the Word of God, you cannot know God. Ulitin ko po yon. Apart from the Word of God, you cannot know God. Bakit? Sabi ko nga kanina, the Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. It doesn't contain the Word of God. Magkaiba yun eh. Yung Bible, naglalaman ng salita ng Diyos. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kasi pag tama yung perspective mo about the Bible, mag-iiba ang attitude mo pagdating sa Word of God. Hello? Anong sabi ni David? Psalm 1, 2-3. Okay? Psalm 1, 2-3. Can we read it all together? 1-3? But, ayun, naghang lang kayo naman. Okay? T-check lang namin kung gising kayo. Okay? Psalm 1, 2-3. Can we read it all together? 1-3? But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in season. Wow! So kapag nag-aaral ka pala ng salita ng Lord,
nagbabasa ka ng salita ng Diyos, no? Para ka daw nakatanim sa, malapit sa tubig. No? Bakit? Ang halaman na nakatanim sa malapit sa tubig, secured yan. Bakit? May tubig eh. May source of nourishment. Amen. Pero pag hindi ka daw nagbabasa ng salita ng Diyos, para kang halamang hinugot, hindi ka mamamatay agad. Pero mamamatay ka. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Mamamatay na ba yan? Di ba? Hello mga kapatid. Ganun pala ang picture. Kapag wala kang time sa Word of God. Kaya please, mga kapatid, kung minamahal, kapag ang sa leader mo, pinapalahanan ka niya mag-devotion, ini-encourage ka niya mag-enroll sa School of Leaders 1, School of Leaders 2, School of Leaders 3, mag-enroll ka. Bakit? Anong sabi ng binasa nating verse? Be rooted and built up. Baka ilang taong ka na umatin sa GTC, ang alam mo lang na verse, John 3:16. Hello? Ang sabi ni Pablo, lumalim, umugat, hindi umugat na sa tagal. Hindi porket matagal ka na kasi malalim ka eh. Amen ba? Paano tayo lalalim kay Lord? Magbigay tayo ng oras sa salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? No? Kanina ang ganda nung awit na inaawit natin ni Aming Hari. Alam mo ba, bawat lyrics nun, theologically correct? Lahat yung pinag-aralan sa SOL 1. Sanctification, justification, lordship. So yung mga composers po natin dito sa church, malalalim sa Word of God. Amen. Di ba? Kaya tayo po, dapat magpakalalim din po tayo. Bakit? Tulad ng problem nila Pablo, ang dami nagtuturo, hindi sapat si Jesus. Hindi naman po bago sa atin yan. Amen? Marami nagtuturo, dapat para maligtas ka, para mapunta ka sa langit, hindi lang si Jesus, dapat gumagawa ka din na mabuti. Sounds familiar? Ito po matindi. May nagtuturo siya na si Jesus. Dati nga appointed son of God lang, ngayon naging son of God na. No? So, ano nakakita ng son of God na nakakulong? Hindi ko lang. Ang alam ko, son of God, pinako sa krus. Amen? Di ba? Tapos yung mga nagtuturo, na religion daw ang daan, papunta kay Jesus. Paano naman ang GTC? Hello? Kaya ang dami-dami pong ganong philosophies. Ano pa? No, okay lang, makipagtali kahit hindi kasal. No, may condom naman. Hello? Diba? Okay lang makipag-live-in, texting lang muna. Payag ka ba nun, girls? Trial version ka? Parang ang software, tatry ka muna. Hello? Ang daming philosophies. Pero isang malinaw, anong sabi ni Pablo? Jesus is Lord. Pwede ba sabi natin malakas? Jesus is Lord. Jesus is Lord. Kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, yun ang tama. Amen. Kaya huwag tayong papadaya sa mukhang tama. Dapat alam natin yung tama, yung mali, at yung mukhang tama. Kasi madalas na de-deceive tayo ng mukhang tama, kaya yung buhay natin may tama. Amen? Tama po ba? Magpakalalim po sa salita ng Panginoon. Amen? Sabi po nila, the Bible is like a mirror. If you don't look into it daily, you'll forget what you really look like. Ay, kaya pala. Bakit? Bakit parang ang tagal-tagal ko ng Christian, pero dahil wala kang time sa Word of God, ba't parang nakakalimutan mo na kung paano magpa-Kristyano? Magpaka-Kristyano. Nalimutan ko na paano mag-worship. No? Minsan may kaibigan po ako, no, matagal siya nawala sa Panginoon. Sabi niya sa akin, Rod, ang sarap palang mag-worship sa Lord, nakalimutan ko na to, ito pala yung feeling. No? Hello? Minsan po, ganun din ba tayo? Bakit? Kasi nga, hindi natin nabibigyan ng panahon ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ko nga po kanina, it's either Jesus is your Lord or not at all. Amen? I hope and I pray that starting today, you will truly make Jesus the Lord of your life. No? Kaya po namin kayo ini-encourage po, ang church na to, ini-encourage namin kayo, open your Bibles, spend time with the Lord. Pare-pares po tayong binigyan ng Panginoon ng 24 hours a day, 7 days a week. No?
meron po tayong oras lahat. Hindi po totoo na wala po tayong oras. Amen? No? Number 2, how can we stay strong, no, sa Panginoon? Number 2, through prayer. Prayer. Pasabi na malakas, prayer. Alam niyo po, ang panalangin, ang prayer, hindi yan yung parang magpe-pray ka lang pag bago kumain. Tama po ba? O magpe-pray ka lang muna para maintindihan mo yung binabasa mong Word of God. Hindi po. Ang prayer po will help us na talagang pangunahan tayo ni Jesus. Amen? Prayer will help us to be led by Christ. Diba? Ano pong sabi ni David? Basahin po natin ang sabi ni David. Psalm 143:10. Ang ganda lang ng passage, no? 143. 143, I love you. At talaga, after today, mas mahalin natin ang Panginoon. Amen? Psalm 143:10. Pakibasa na malakas, 1, 2, 3. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. Wow, ang ganda ng prayer ni David. Yun po ang prayer. Lord, tulungan mo ko. Turuan mo ko kung ano dapat kong gawin. Teach me, no, on level ground. Minsan kaya hindi natin naririnig ang Diyos kasi kala natin ang prayer puro pagsasalita lang. No? Puro noise. Hindi po. Ang panalangin, you can stay still sa presence ng Lord. 'Di ba? At maybe sa katahimikan mo, sa gitna ng presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu po, minsan, meron siyang i-inject sa inyo na thoughts what to pray for. Diba? In your stillness, bigla ipapaalala ng Diyos sa'yo, uy, baka kailangan mo ipag-pray yung nanay mo? Baka kailangan mo ipag-pray yung asawa mo? Baka kailangan mo ipag-pray ang trabaho mo? Hello? Kaso ang gusto natin, parang ang mali atang notion, pagdating sa prayer, ikaw yung nagsasalita. Hello? Amen po ba? No? When we pray, it shows, it reflects that Jesus is Lord. Bakit? Kasi dumidepende ka sa Diyos. Hindi ka dumidepende sa sarili mo. Amen? Lumalapit ka sa Diyos kasi alam mong hindi mo kaya. Amen? Tama po ba? Di ba sabi sa Philippians 4:13, di ba? For I can do all things through Christ which strengthens me. Pag feeling mo kaya mong lahat, hindi ka magpe-pray eh. Amen ba, mga kapatid? No? Sabi po ni Oswald Chambers, okay? Siya po yung author ng My Utmost for My Highest. Diba? Ang sabi po ni Oswald Chambers, no? Prayer is not getting things from God, but getting God. Wow. So, hindi lang yan prayer requests. No? Amen? Kung hindi, Lord, nakikipag-date ako sa'yo. Nakikipag-encounter ako sa'yo. Lord, ikaw ang ka-meeting ko today. Hello? And Lord, gusto kitang maranasan today. Lord, I want more of you. Amen? Di ba? Yun po ang panalangin. Kaya let us spend time in prayer, no? Matthew 16, si Jesus po ang naging model po ng prayer. Anong sabi ni Jesus? Matthew chapter 6, verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Wow. Lord, yung kalooban mo o masunod, hindi yung kalooban ko. Wow. Yun po ang pagiging aligned kay Lord. Sometimes, yung gusto natin lang nasusunod. Amen? Feeling ko, yung mga feeling ko, di ba? Feeling ko, babae ako, natrap lang ko sa katawan ng lalaki. Feeling ko, love niya ako. Feeling ko ito yung tamang trabaho sa akin eh. Feeling ko mananalo ko sa loto mamaya eh. But no, amen? No? Lord, not my will, but your will be done. Amen? Mga kapatid, no? Pwede bang, paano ulit yung katabi mo? Sabi mo, align. Diba? Nami-misalign eh. Nami-misalign. Number 3, how can we stay aligned kay Lord? How can we stay strong in our alignment with God? Number 3, through obedience. True obedience, pagsunod. Kasi obedience proves alignment. Obedience proves alignment. Kung totoong align ka kay Lord, di pagsunod. Pray ka ng pray.
Basa ka ng Bible, pero hindi mo sinusunod, anyari te? Hello? Ano sabi ulit ng Bible? Luke 6:46. Luke chapter 6 verse 46. Anong sabi diyan? Why do you call me Lord, Lord? 'Di ba? Pero hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko. Hello? Mga kapatid, buhay pa kayo? Mga sa second floor, buhay pa kayo dyan? Why do you call me Lord, Lord? Tapos hindi mo rin gagawin ang sinasabi ko. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi po tayo nagre-religion lang. Tayo po'y nag-aayos ng buhay sa harap ng Panginoon. Ang totoo po, na tao na merong Jesus sa kanyang puso, na si Jesus ang Lord ng kanyang buhay, imposibleng walang magbabago. Biro mo, kung estudyante ka at si Jesus ang Lord mo, hindi ka na magka-cutting classes. Kaya yung mga grade mo na pala call, magiging infinite. Ay, hello, uulan ng 9. Amen? Pero mo, pag ikaw naging Christian, imposibleng hindi aayos ang pamilya mo. Lalo na kung tatay ka, ikaw ang leader ng pamilya, aba, imposible. Amen, mga kapatid? Bakit? Nagkaroon ka ng takot sa Diyos eh. Di ba? Lahat ng mga misis magiging masaya kapag ang kanilang asawa, si Jesus, ang naging Panginoon. Bakit? Tapos na ang kasaysayan ng mga lalaking nang bababae. Hello? Masaya ang mga misis. At ang mga mister, masaya. Kapag ang kanilang misis, ang si Jesus, ang kanilang Panginoon. Bakit? Ang toyo, nasa cabinet na lang. Bakit? No? Hindi na emotionally led, spirit-led na. Amen? No? Di ba sabi ng Bible, Galatians chapter 5 verse 20, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, meekness, self-control. Grabe. Imposibleng wala pong magbabago po kapag si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Amen, mga kapatid? Wala nang negosyong malulugi kapag ang Panginoong Jesus ang kanilang Panginoon. Bakit? Di ba? Nagbabayad ng taksang tama. Tama po ba? Hello? Nag-iipon. Hindi nagsusugal. Hindi pinanchochongke. Hello? Tama po ba, mga kapatid? No? Kaya nga, pakisabi nga na malakas, Jesus is Lord. Mga kapatid, ang pananampalataya lumalago sa alignment kay Jesus. Amen, mga kapatid? No? Obedience proves alignment. Kaya po, itong tatlong bagay na to, mahalaga po, lagi. Pwede po ba kasabi na malakas, lagi? Lagi tayo nananalangin, lagi tayo nagbubuli-buli ng salita ng Panginoon, at lagi po nating sinisiguro na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Bakit? Mabalik po ako sa sinabi ko po kanina. Ang sasakyan po, kapag misaligned ang gulong, di ba? Ano mo yun? Makakapunta ka naman sa destination mo, mahirap lang. Amen? Kasi ito nangyayari. Yung gulong na pupudpod. Tama po ba? No? Yung makina mo, nahihirapang umandar. Nakakapagod. Hello? Mga kapatid, hindi kaya yung kawalan mo ng prayer life, yung kawalan mo ng oras magbulay ng salita ng Diyos, yung hindi mo pagsunod sa Panginoon, kaya ka na-burn out. Hello? Tama ba? Nagsasawa ka sa Christian life, ang saya-saya ng Christian life. Hello? Kasi ang nangyayari nga sa'yo, performance. You are chasing the love and acceptance of people. You're not coming from the love and acceptance of the Lord. Mahal na mahal ka ng Diyos. Tapos, alam mo yun, you're buying things for the people you don't like. Nagpapa-impress ka. Di ba? May bagong iPhone 17 Pro Max, 2 terabyte, fully snatch. Ay, hindi. Fully paid. Tapos hindi mo naman afford, pipilitin mo. Bakit? You will buy things for the people you don't like. Bakit? Ang pag-love and acceptance mo, depende sa kung paano kang titignan ng kapwa mo. Hello? Hi? Tama po ba? Hindi po. Pag ito po nakuha po natin tong revelation na to of Jesus is Lord, tong alignment na to, mag-iiba ang galawan mo. Ay, okay lang, magkamali ako sa trabaho, babangon ako ulit. Secured ako kay Lord eh. Bibigyan pa rin niya ako ng trabaho. Amen? Okay lang na bumagsak ako ngayon. Ginawa ko naman yung best ko, nag-aral naman ako eh. Grades won't define me. Amen? Okay lang, no? Na
ihinto ko yung maling relasyon ko ngayon? Bakit naniniwala ako may tamang taong nakalaan ang Diyos para sa akin? Hello? Love and acceptance si Lord, mag-iiba ang takbo ng buhay mo talaga. Pag-align ka kay Lord, no? Hindi yung 5 taon na kami nagsasama, pastor. Sayang naman, 'di ba? Ang ganda nung ang pogi nung kasama ko, 'di ba? Anak, pogi nga, maganda nga yung kasama mo, hindi naman ako mahal. Payag ka ba nun? No, ang magiging biyanan mo, barang araw si Satanas, tapos ako ang tatay mo. Yung nanay mo nga, namang problema na sa lola mo, dadagdag ba si Taning? Hello, mga kapatid. Mag-iiba ang galawan mo pag si Jesus ang Panginoon mo. Amen? Pwede mo patapik ng katabi mo, align. Baka po kasi hindi na aligned. Amen? We need to stay strong. No? How can we stay strong? Through the Word of God, through prayer, and through obedience. Number 3, how can we be aligned kay Jesus Christ? Gusto ko po dito magtapos. No? Shine bright. Pagkasabi na malakas, shine bright. Ano sabi po ng pagpatuloy natin, yung sabi ni Pablo? Colossians chapter 2, verse 7. Anong sabi ni Pablo? Di ba? Pakibasa natin malakas, abounding in thanksgiving. Alam niyo po, yung taong puno ng pagmamahal ng Diyos, aapaw eh. Amen? Aapaw at aapaw yan. Hindi ba? Ito, makinig kayo sa mabuti. Di ba? Kapag nagkaroon ka ng produkto na binili mo, tapos nakatulong ng malaki sa'yo, di ba ipagkakalat mo? Di ba? Hindi ka naman brand endorser ng ganitong produkto, pero nagiging brand endorser ka sa kapitbahay mo. Uy, nakatulong sa akin to. Di ba? Umitim ako. Ay, hello? Tama ba? No? Ganon din po tayo. Sino dito sa inyo, natutuwa ka, nagagalak ka, mahal at tanggap ka ng Panginoon? Magiging laman siya ng bibig mo. Magiging laman siya ng Facebook post mo. Amen. Magiging laman siya ng mga ng algorithm mo. Bakit nag-uumapaw? Pakisabi nga na malakas, overflow. No? Sabi ng Bible, although wala po sa screen, Luke chapter 6 verse 45. Luke chapter 6 verse 45. Anong sabi po doon? The abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi kayo mabuti sa akin. Hindi kaya puro muray lumalabas sa bibig mo. Kasing punong-puno ng galit, kasamaan ang puso mo. Hello? Tama ba? May unforgiveness. Hello? Tama po ba? May sama ka ng loob. Pero kapag si Jesus ang laman ng puso mo, hindi mo kaya, hindi mo makontain, aapaw at aapaw yan. Hello? Amen po ba? No? Kanina ang ganda ng awitan natin. Pwede natin tawagan ng ating worship team. Diba? Grabe, no? Ang sarap magpuri sa Lord. Parang effortless magtaas ng kamay. Bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo lang naunawaan, natanggap mo. Hello? Amen po ba? Grabe, no? Alam niyo po, pakita natin yung mga pictures sa screen. Kasi di ba, parang ang hirap, di ba? Parang ang hirap naman mag-share about kay Jesus. Di ba? Parang hindi pa ako ready. Sabi mo, dapat di ba lumalim kay Jesus? Di ba? Pero alam nyo, itong mga pictures sa screen, yan po yung ating mga campus missionaries. Palakpakan nga po natin sila. Gumigising ng maaga, 4:00 ng madaling araw, mag-aalmusal, babiyahe, papunta Caloocan High. Bakit po? Para magbahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo po, huwag kayong matakot na mag-open ng cell group, mag-share ng Word of God. Bakit? Pwedeng nagsisimula ka pa lang, pwedeng SOL 1 ka pa lang, pero it's not about your ability, it's about your availability. Your ability will follow kung na-receive mo, natanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Kasi mag-uumapaw at mag-uumapaw yan. Amen? Magugulat ka lang. Alam niyo po, nung bago po ako, gusto ko magtatapos dito, no? Nung bago po akong Christian, nung bagong disciple po ako ni Pastor Rafi, by the way, nawala po ako sa church na mga ilang buwan yata. Pagbalik ko si Pastor Rafi na ang cell leader ko. Tapos, one time, wala pang life class noon. Meron pa po dati pre-encounter, encounter, post-encounter. Itong si Pastor Rafi, di ko maintindihan. Sabi ni Pastor, ikaw magturo ng post-encounter, ha? Dali-dali, review ako, basa ako.
Alam niyo po, hindi ko makalimutan yun kasi lesson 4 ng post-encounter. No? About conquest ata ang title nun. Pagkatapos ko, Pastor, hindi ko alam kung ano yung mga lumabas sa bibig ko. Pero sabi ni Pastor Rapi, good job bro. Bakit? No? Hindi sa pang ano, pero alam niyo po, may mga bagay na kapag pinagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, mararanasan mo siya ng matindi. Amen? Na it's not about you, but yung buhay mo nagiging conduit lang ng banal na Espiritu. Nagiging extension ng Diyos yung buhay mo. Up until na hindi mo subukan na magamit ng Panginoon ang buhay mo para sa mga taong wala pang Jesus sa kanilang buhay, hindi mo mararanasan that God can use your life. Amen? Pansinin niyo yung mga street light sa kalsada. Yung mga street light, ano tawag doon? Yan. Yung poste. Hindi po yan for decoration. That's for direction. Amen? Tama ba? Maraming tao pupunta sa kanilang patutunguhan, pero ang mundo po natin madilim, magulo. Pero buti na lang mayroong street light kasi makakapunta ka sa iyong paroroonan. Mga kapatid, tayo po, alam na natin kung si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, alam mo na kung anong paroroonan mo. Whatever happens to you, you will be with God for eternity. Amen po ba? But how about your nanay? How about your tatay? How about your kapatid? Tayo po mga Pilipino, kilala natin si Jesus. Nagdidiwang tayo ng bagong taon, nagdidiwang tayo ng Pasko, nagdiriwang tayo ng mahal na araw. Pero ang mga Pilipino, mali ang pagtugon nila kay Jesus. Ang pagtugon nila, pag Pasko, di ba? Okay, pag mahal na araw, pulang kabayo. Swimming. Hello? Sino ang magiging street lamp nila? Sino ang magiging gabay nila? Para malaman nila ang katotohanan na hindi kailangan mong gawing Panginoon si Jesus ng buhay mo. Hindi siya yung Diyos lang na pinag-uusapan natin. Hindi siya yung Diyos na sineselebrate lang natin dahil sa okasyon. Hello? Mga kapatid, inaanyayahan tayo tonight ng Panginoon kung si Jesus ang totoong Panginoon ng buhay mo. Yung tinitibok-tibok ng puso niya, magiging tinitibok-tibok din ng puso mo. Yung mission niya, magiging mission mo. Amen? Pwede ba tumayo tayong lahat? How can we be aligned kay Jesus? Number 1, start right. No? Gawin mong Panginoon ng buhay mo si Jesus. Number 2, stay strong. Diba? Magpatuloy ka. Alagaan mo yung prayer life mo, alagaan mo yung devotional life mo, sumunod ka sa Panginoon. And, shine bright. No? Yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo, wag lang mahinto sa'yo. Amen? Ibahagi mo yan sa iba. Amen? No? I don't know about you po, no? If this is your first time in GTC, welcome po to the family of God. You will only be aligned sa ating Panginoong Yesus kung gagawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Paano bang gawin na Panginoon ng buhay mo si Jesus? Sabi ko nga sa inyo kanina, repent of your sins. Talikuran mo ang kasalanan mo at gumawa ka ng desisyon this morning or today, no, na si Jesus na ang Panginoon ng buhay mo. Can we all close our eyes and bow our heads now? We will pray for you. Sumunod ka sa panalangin na ito ng pag-align sa Panginoong Yesus. Huwag ka lang sumunod sa panalangin na to, kundi dapat damhin mo sa puso mo, manggaling sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo, inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magbago mag-isa. Hindi ko kayang lumapit mag-isa sa'yo. Ngayong araw na ito, nagdedesisyon ako na ikaw na ang aking nag-iisang Panginoon at tagapagligtas.
masunod ka sa buhay ko, Panginoon, hindi ang aking sarili. Kung matagal ka nang umattend dito sa church, pero alam mo sa sarili mo na hindi talaga si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Hindi mo nakikita sa sarili mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi ka aligned. Misaligned ka. Manalangin tayo ngayon, Panginoon, patawarin mo ako. Alam ko, niloloko lang kita. Sinasabi ko, Panginoon ka ng buhay ko, pero hindi ikaw ang nasusunod sa buhay ko. Pero ngayon, Lord, gusto kong maging totoo na sa harapan mo. Ayaw na kitang lukuhin. Baguhin mo ako. This afternoon, nagdedesisyon ako na totoong ikaw na ang Panginoon ng buhay ko. Starting today, Lord Jesus, hindi lang magiging religious or Christian phrase, Christian catchphrase, ang salitang Lord o Panginoon. Kung di magiging totoo to sa buhay ko, maghari ka sa buhay ko. Yung kagustuhan mo ang masunod, hindi ang kagustuhan mo. Let me pray for you. Lord Jesus, thank you, Lord, for this wonderful word that you have given us this afternoon. Thank you, Lord, for an opportunity to encounter you again. Thank you, Lord, dahil binabalik mo kami sa krus kung saan ikay nabayubay, pinahirapan, dumanak ang dugo, hindi dahil sa ibang agenda, kundi Panginoon kasi mahal mo kami. Mahal mo kami at wala nang ibang dahilan. Panginoon, nawa sa mga kapatid ko nandito, maging totoo ka sa buhay namin. Maipahayag namin ng totoo na galing sa puso namin na ikaw, Diyos, ang nag-iisang aming Panginoon na tagapagligtas. Na hindi mabigat sa aming dibdib, hindi mabigat sa aming puso, na itaas ang pangalan mo kung saan man kami dalihin ng aming mga paa. Hindi namin ikakahiya, Panginoon, yung pangalan mo. Bagkus ito isang pribilehiyo na mabanggit ang pangalan mo. Kaya Panginoong Jesus, simula sa araw na to, kumilos ka sa amin sa mga buhay namin. Maging totoo ka sa aming mga buhay, sa aming pamilya. Kung tinanggap mo, Panginoong Jesus, ngayon, can we just celebrate Jesus? Can we just praise Jesus? Kung kanina, habang inaawit natin to, bakit yung iba, ang saya-saya nilang inaawit na, Lord, ang taas-taas mo, kabanal-banala mo, you are holy forever, but parang ang bigat-bigat. Mabigat kasi nakikita mo yung karumihan mo. Pero, kung ginawa mo ngayon na Panginoon ng buhay mo si Jesus, gusto kong malaman mo na pinatawad na ni Jesus ang lahat ng kasalanan mo.